simulan na po natin mga kababayan. Eto na nga po, sa tinagal-tagal ng hayop na putang ina Sara Duterte, nagsalita po kahapon si Sara Duterte. Kita mo naman po yung salita, parang tanga. Sinisi po yung kaguluhan sa Senado dito sa Pangulong Bongbong Marcos. Napakawala talagang utak nito ni Sara Duterte, no? Alam mo, Sara, paano mo sisihin ang Pangulo? Ang Pangulo, napakalupit ng Pangulo. Hindi niya dinidiktahan katulad ng tatay mo ang Senado. Samantalang yung dati, yung tatay mo, di ba? Tuta ang mga senador, ang mga congressman, di ba? Pero alam mo kasi, parang si Kuya Cesar rin. Si Kuya Cesar rin sa baka round. Alam mo, Koy, Nulo, Direk Freddy, sa panahon kasi ngayon ng itong unos, problema ng bansa, hindi lang problema ng natin nila, kundi problema ng pangkalahatan ito. Lindol, gawa ng kalikasan, kaya nagkaganyan. Tigilan na natin na isumbat pa kasi marami tayong nakikita na dahil nga daw request nila yon, ibinibigay lang naman sa kanila. Yung lindol na hiniling nila. Yun. Grabe yun, no? Nag-trending yun, nag-trending yun. Nakakilabot yun. So, yun sabi ko nga, yan tawag dyan law of attraction. In-attract nila yung lindol. Yan. Ayun, binengbang sila ng lindol. Tama. Hindi po kami natutuwa ron. Nalulungkot po kami, kaya nga po kami nagtulong-tulong para makatulong, no? Pero mga kababayan, sana isang tabi na muna natin ang politika. Tama. Kasi ang ginawa ni Sara, imbis na tumulong, namulitika ang putang ina. Nakakainis. Ay, Diba? kahit kailan talaga pasmado yung bunganga ng putang inang yan. Ano? Kita mo naman yung bunganga, hindi nga alam kung ano sasabihin Pero kasi mga kababayan, sana, makita na lang natin muna na, mga kababayan, santabi natin ang politika at tayo ay ayusin muna ang problema sa Mindanao, mga na salanta ng malakas na lindol, mga gusali na gumuho, mga nagbitak-bitak ng mga ospital, mga kalsada na hindi madaanan, at yung mukha ni Roque na hindi maipintam, putang ina. Di May ba? pag-asa pa ba? Makipagtulungan. Ako meron akong tanong sa tao. 'Di ba? Naalala ninyo ba? Humingi ito si Sara Duterte ng almost million pesos, 100 million pesos. O abot ng almost 100,000 na lang, 1 bin pa sa pondo niya. 'Di ba? Naalala nyo? Ang dahilan niya for in case of emergency, ganito may tutulong siya. Intelligence, kineme. Bukod sa intelligence fund. Liwanagin ko lang kasi iba yung dinig ko. Para sa kondo o pondo? Kondo. Ay, pondo. Pondo. Huwag niyong inaano si Sara. Inaano yung binagbibintangan niyo Para sa kondo pala ano, sa mo ron. Humingi siya para sa pondo sa mga Di ba gagawin niya. Ay, hindi. Gagawin niya mga proyekto, di ba? Hinahanap ko yung pondo. Baka nga ako nakita niyo rin, mga kababayan ko. Kasi hindi ako magkakamali, kung di ako magkakamali, allegedly, meron itong 900 plus million pesos na pondo ng OBP upang itulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung si Secretary Rex Gatchalian nakapagdala ng tone-toneladang bigas, siguro naman magagawan ni Sara Duterte ng Sasagutin ko. ng mas marami pa yun. Sasagutin ko. Because dahil nga, Boss Mike, sabi nyo nga, bago nyo sagutin yan, meron siyang daan-daang milyong pisong pondo sa OBP. Sasagutin ko nga. Unang-una, in fairness sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala pang sakuna, nakahanda na ang tulong. Marami tayong warehouse ng DSWD na nagre-repack ng mga food packs at mga pangangailangan tulad ng mga kumot, suklay ni Marcoleta at saka ni Roque, toothbrush ni Bungal. Sino ba yung Bungal ni Jason sa toothbrush ni Jason sa. So ibig sabihin, naka-ready ang lahat ng mga tulong. Ready yan. Kaya ang bilis Hahanapin mo kay Sara yon? Yung ganong kabilis? Utak nga niya, hindi mapatulin Dahan-dahan kung mag-isip Isa pa. Sasagutin ko, hindi pa ako tapos sagutin yung tanong mo Yung pera kapag nahawakan ni Sara, hindi nalalabas yun. Iniisip nun, hindi tumulong. Iniisip nun kung paano maibulsa lahat yun.
Oh. Yun ang gusto kong ipaalam sa taong bayan. Kasi mayroong pondo ang OBP ngayon. Malaki to. Hindi! Utangin lang yung mga hayop na yan eh. Hindi po sa totoo lang ha. Malaki yung pondo ng OBP ngayon. So, hinahanap ko yun. Kasi pondo, pera ng taong bayan because we are taxpayers eh. So, pinahandle sa kanya, ibinigay sa kanya yun para gamitin pondo. Ngayon, ang tanong ko, baka na naman katulad ng lumindol yan sa Cebu, sa Bogo, mamigay na naman yan ng lugaw lang. Nakaplo. Di ba? Lugaw, lilista mo pa yung pangalan mo. Eto nga. Namigay daw pero wala naman na ipakitang pinamigay. Salita na naman yung pinamigay. Sabi nung mga tao, namigay po si Vice President Sara Duterte. Ano yung pinamigay? Wala man lang na ipakita. Dapat kapag sinabing namigay ka, may maipakita kang pinamigay talaga. Meron! Laway. Meron pinakita. Ano? Picture sa lamay. Okay, tama. Bakit? Bakit? Oh. Bakit? At least, nanalo nga daw ng Tirimbi eh. Saan? Sa Sakla? Hindi, Tirimbi. Doon sa patakbo ng Bechinko. Bakit? Di ba mga kababayan? So, alam nyo, maraming pwedeng gawin na ibabayaran ng media. Sanay ang mga magbayad eh. Sabihin mo na lang, nagbigay ako kasi wala akong dala. Hindi kasi handa. Walang kahandaan lagi ang opisina ng Vice President. Ngayon pa lang, dapat kung ikaw ay gusto mo na maging presidente, dapat lahat yan handa ka na. Nang sa ganun, makita ng tao na pwede ka talaga. Kaya nga tulad na sinabi ko kanina, yung utak niya, daig pa yung salita ni Kuya Cesar eh. Yung pag-iisip niya mabagal. Kaya hindi niya talaga maiisip yung naiisip ni Pangulo na paghanda na hindi pa nangyayari, nakahanda na ang tulong sa ating mga kababayan. Eto pa, ito mga putang ina. Kayo naman, na kapag tinulungan kayo, binigyan na kayo, pagyamanin ninyo, kayo na tinulungan, galit pa kayo, sisiraan nyo pa. Mga ignorante, hindi yata alam yung vacuum. Vacuum na bigas. Akala hollow blocks. Binagis-hagis pang ganun. Bobo talaga itong mga ito. Kailan? Actually, yung vacuum na yun, boss, sa hangin lang, tinanggalan ng hangin sa loob. Yun nga. Para hindi mag-moist, At hindi nila manatiling maintindihan. fresh. Yan, at manatiling fresh. Inagis-hagis. Dahil nga matigas yun eh. Matigas yun eh. Kita mo kung gaano ka bobo tong mga ito. Hindi nila alam kung bakit ginanon at bakit ganon yung bigas na pinamimigay. Tama. Kasi dati, ang pinamimigay ni Duterte, puro amag, kung natatandaan nyo. NFA. Bebok-bok. May bokbok. Sino yung, yung sekretary ni Pinyol. Pinyol. Di ba Pinyol? Putang ina, niluto mo pa yung may bokbok na bigas, pero hindi mo naman kinain. Yun yung pinamimigay nila. Nakaisip ngayon ang gobyerno kung paano mapanatili na fresh. Matalino ang Pangulo eh. Yes. Ginawang Vacuum Bumili ng mga bagong makinarya. Yan, ng mga kagamitan para mapanatili. Parang Mga bobo po. Ma-preserve na mas matagal. Alam mo yung mga barok na galing bundok na hindi alam kung ano nangyayari? Tawag sa helicopter, malaking ibon. Ganon sila. Napapanood natin yung mga araw eh. Yung si Barok. Yung mga Si Barok, laki ibon. Laki ibon. Ikaw pana, ganon, di ba? Yun sa kanila, ay bigas. Hindi to bigas, hollow block ito. Teka, Putang ina, agis-agis sa putang ina. Parang kilala ko yun Si Tae Duterte. So yun, tapusin ko lang to kayo na kasunod na ibubuhos ko na yung visit ko sa mga to. Tinulungan na kayo mga kababayan. Abi, pagyamanin nyo, bawat butil ng bigas, galing yan sa tax ng taong bayan. Kami yun, tayong lahat yun. Tapos, nilalapastangan ninyo. Kaya kayo nilalayuan ng grasya. Kasi ganyan yung ginagawa nyo. Ang bigas ay sagrado. Yan ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Tama. Kulang kayo sa aral ng mga putang ina nyo eh. Kaya nagiging ganyan ang buhay ng mga putang ina nyo eh. Pinaniniwalaan nyo yung mga Duterte, mga demonyo yan eh. Tama. O ano nangyayari? Hindi nyo ba kayo nagtataka na lagi na lang ang unos sa inyong antama? Sa Davao. Hindi po kami natutuwa. Sunog, baha, lindol, lahat inyo. Diba? Baka gusto nyo ipamahagi sa Chekwa. Diba? Alam mo, Hindi po kami natutuwa. Nalulungkot po kami, pero mas nalulungkot po kami sa reaction ninyo na binibigyan na kayo ng gobyerno. Kahit pasabihin nyo na tax natin yan. Aba, dapat
naman, pag-yumanin nyo, putang ina nyo. May sususugan ko lang yung yung sinabi niya kanina na kung gaano kabobo yung mga DDS. Kasi yung Pangulo, balik tayo dun sa paghahanap nila. Okay? Si Pangulo hinahanap nila nung matapos ang lindol. Tapos si Sara, kung titignan natin si Sara, wala din naman agad. Nakikita nyo, di ba? Ilang araw pa bago siya lumabas at pumunta dun sa may patay. Ganito ho kasi mga kababayan, once na may lindol, bagyo sa na kahit ano pa yan, hindi pwede na ang Pangulo agad-agad pumunta dyan. Tama. Unang-una, bukod sa safety ng Pangulo, po. makakaabala sa mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa ng mga relief operation, Opo. rescue mission. Kaya ang Pangulo, pupunta po yan kapag clear na ang area. Tama Pero ngayon, po. ibalik natin kay Sara. Ba't hindi nyo mahanap si Sara pagkatapos ng lindol? Nasaan si Sara? Nagpapalamig Sagutin ng ko. pepe. Yun. Sagutin ko. Oh. Parang napalakas, parang medyo minalas-malas ata yung pagkakakanta ni Sara. Napansin nyo ba? Ay, oo. Diba napansin nyo mga Kasi ito yung kami ay apoy na susunog sa inyo. Parang yung pagkanta ni Sara gano'n, nagtitrigger yung demonyo. Bumalik. Bumalik Unang-una nasunog sa Davao. Ngayon naman, lindol sa Jensan. I-emphasize mo, talagang matinding sunog yun. Hindi basta lang sunog. Hindi lang basta sunog yun. Dagat-dagatang apo yun nangyari. Pinarana sa kanila. Oo. Hindi. Daig mo pala sa purgatorio. Oo, grabe, no? Parang parang ang dating nito na parang ginigising na kayo ng Diyos na putang ina. Eto, makikinig kayo dyan. Parang sinasamba niyo yung mga putang inang yan. Eto, gagawin ko sa inyo. Lahat ng hilingin naman ninyo, ibibigay ko sa inyo. Ipararanas ko sa inyo lahat ng dilim. Di ba? Paano ba naman? Yung tatay ba naman, di ba? Tatay niya, murahin yung si Pope, murahin. Sabihin, pati murahin yung Diyos. Di ba? Sabihin ni Duterte, who's this stupid God? Diba? Gaganon-ganon pa yung matandang gago. Di ba? Ngayon, yun ang nararanasan nila. Kasi halos purihin nila si Duterte sa Davao eh. Ito nga, alam mo, meron pa akong banat na isa. Last na lang talaga to. Sure ka dyan. Paano kayo humaharap kay bro? Panay ang tanggol nyo sa isang demonyo? Correct. Di ba yung pinagtatanggol nyo na nakakulong ngayon, na may anak na pangalang Pulong Duterte, at may anak na Sara Duterte, Yung Barbie. at may anak na Basti Duterte, at si Kitty Duterte, na may asawang Elizabeth, at naging asawa ring si Hanilet. Nako. Na nai-issue ngayon na tahimik na kasama ni Philip. Totoo ba yun? Di ba? Hindi ko alam yan, Ngayon, di ba? Paano nyo dinidil kay bro yung inyong pananampalataya, gayong yung sinasamba natin na Diyos, minura ni Digong? Paano? Diyan ako nagtataka kung paano nyo dinidil na hingi kayo ng di ba? Pupunta ng simbahan, magdadasal. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Di ba? Tapos, next Sunday, babalik sa simbahan, magdarasal uli, luluhod sa Diyos, at tatanungin kung bakit may problema pa rin kayo. Hindi kayo binibless kasi yung pinagtatanggol nyo, isang tunay na demonyo. Correct. Kaya tanggalin nyo yung mga demonyo, yung pabigat sa buhay ninyo, para maging magaan. Ganon. Bagahi si Digong eh. Alam mo ba kung sino yung Diyos ni Digong? Sige, buloy siguro. Yun, nakala ko Oo. makakalimutan Balita ko nga, niluluhuran niya yun eh. Sige, buloy. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.